excited to be your host for today. It's gonna be a party. It's a viewing party, of course. And you know what, guys? Talagang this is epic. We are making history here. This is the biggest title collaboration between GMA Network and View Philippines for 2023, guys. All new. So it's a different feeling, but I like this feeling because there's this level of trust. Kasi pareho kami ni-launch at the same time sa Star Circle, di ba? So somehow, parang I feel na I can trust him and I feel na kahit na magkalayo kami ng matagal na panahon, talaga naging fan niya ako from the sidelines. Like I would always cheer for him, I would always root for him in his different projects, and I've seen him grow as an actor. So I just feel lucky and honored to be working with him on this one. Oh, I love that. As batchmates pala. same kayo na ni-launch. At diba, iba talaga yung ganong feeling, diba? How about you naman, Dennis? Is it enough? Ako naman parang sobrang magical nung pakiramdam para sa akin. Gawin mo, halos talagang simula kami ni Bea noon sa ABS. Sabay kami nag-workshop, sabay kami nagkaroon ng pinakaunang dance prod sa TV, sabay kami launch, sabay kami nag-rehearsals, tapos after 20 years, ito gagawa na naman kami ng isang napakagandang proyekto. Feeling ko sobrang blessed ko and proud dahil hindi man kahit sino nakakatrabaho ng isang Bea Alonzo. Kaya sobrang swerte ko na nandito ako ngayon kasama yung mga magagaling na artista dito. At syempre si Bea, sobrang happy lang na nakatrabaho kami ulit and ito yung perfect project para gawin namin ito. Yes, love it! Grabe! The OGs, kumbaga, diba? Okay, now we are opening the floor to After 20 years. plus 10. 20. How was it? Yung first day sa set namin. Sa totoo may ilangan. Ako medyo naiilang ako kasi we had to do scenes na dapat kami nasa relationship na kami. So parang at first medyo mahirap siya kasi syempre kailangan yung muna makilala ulit yung isa't isa. But then we're professional actors, so we got over that easily. We had to make the scene work. But I just feel na nakakatulong din yun. Kasi, yun nga, sabi ko kanina, may sense of parang him being familiar to me. So, yung tingin niya, yung hawak niya, somehow, I feel familiar. So, kahit na paano, I guess yung mystery, kasi I think he's very mysterious. I guess nakakatulong yun in terms of like, yung quote-unquote falling in love stage namin dalawa. So that's, I can only speak for myself, so that's what I've experienced. Dennis. Ayun, siguro hindi mawawala yung ilang talaga. Pero ako, nung first day talaga, sobrang nervous ko rin, sobrang kaba ko. Nasa starstruck ako every time may eksena ako siya. Kaya pag nasa taping ako, check ko yung breakdown, gano'ng karami yung eksena namin ni Bea. Kasi ibig sabihin talagang kailangan kong galingan dun sa eksena na yun dahil syempre Bea Alonzo, box office queen. Nakaka-pressure talaga kayong eksena siya, napakagaling din. Ilang pelikula rin yung napanood ko sa mga shows, kaya nakakakaba yung experience. Pero once nakuha namin yung aming rhythm, yung aming camaraderie sa set, talagang naging maganda na yung flow at naging komportable. Kaya nakita niyo naman yung mga ginawa aming eksena. Yeah. For Bea, so this is your second series with GMA. So how has it been so far? Yun nga, have you adjusted well because you're working again with another team? But at least ito na yung pangalawa, di ba? Kung medyo uminit na.
Well, it's been really good. Actually, sa totoo lang, nag-enjoy akong kasama itong grupong ito. Nagpapasalamat ako kala Miss Lilibet, kay Miss Cheryl, kay Miss Helen, for, of course, sila Miss Michelle, for, for prioritizing this project and being so hands-on, but also to you for everything that you do for the project. Because ako, mahal ko yung proyekto, mahal ko yung mga tao na nandito. And I couldn't have asked for anyone better or a team that is better than this. Kasi para sa akin, hindi mag-work yung isang proyekto kung hindi kayo nagkakasundo at kung hindi kayo nag-collaborate sa isa't isa. And kaya siguro nag-work itong grupo na ito is because we are willing to collaborate and we respect each other's talents and brilliance. Thank you, Thea. Sorry, ewan ba? For Dennis naman, kasi syempre ito yung kasunod ng Maria May romance drama. So, kamusta yung naging adjustment, yung process mo with the love story also? Well, medyo nakakapanibago dahil yung kinapanan ko nun mga lumang tao, sobrang diretso, malinaw siya magsalita, maayos yung itsura niya, lagi nakaayos yung buhok niya. So dito naman mapapanood nila malayo-malayo naman. Magulo yung buhay ng tao dito, yung character ko, si Atom. Yung buhok niya, magulo, yung itsura niya, yung buhay niya. And di siya ganun kagaling dumiskarte sa buhay. So yun yung difference. And then last para sa inyong dalawa ulit. Kasi related naman to the show, no? If you were put in the shoes of Stella and Atom na medyo may pagbabalik tinginan or makikita ulit tapos parang rekindled romance, ano gagawin niyo if you were in their shoes? Loading. Mahirap magkamali ng sagot. Yung, if you were in the shoes of Stella and Atom na nagkita ulit after many years, after na-break up nyo, tas syempre married na, di ba, attached na sa iba. Tapos nagkita ulit and then parang naramdaman mo yung pagmamahal ulit or gustong mag-rekindle ng romance. Ano ang gagawin nyo? Sorry, ang hirap ba? Kasi Well, yeah, medyo. Una-una kasi, ako, as Bea, hindi naman ako magpapakasal sa tao na hindi ko kayang bigyan ng full commitment ko. Hindi ko... So, siguro hindi mangyayari sa akin. Sana, hindi naman ako subukan nito. Pero, sa tingin ko, hindi ko na rin nahayaan yung sarili kong pagdaanan pa yun. Because I'm fully committed to this person. Yes! congratulations. Yeah, then, Well, ako naman siguro unang tatanungin ko kung magkita man ulit, di ba? Matagal na magkasintahan. Tapos may kanya-kanya na kaming mga personal buhay. Siguro tatanungin ko kung worth it pa ba, kung i-risk ko to. Kung talagang mahal ko talaga siguro siya, kung yun yung magpapaligaya sa akin, baka try ko. Pero kung hindi naman, magiging sakit ko siya sa ulo. Hindi ko na lang gagawin, di ba? Ano ba? Honestly, sister, ano ba to? Marriage counseling ba ito? Anong nangyayari? Mukhang may mag-away ko pag-uwi. Masyadong na-interpret method. Relationship, pwede namang sa lola, mga ganun. Parang ayoko i-share sa iyo sa pag-ibig. Secret. Akin na lang yun. Ito na yung sasabihin ko, hindi ako madalas mag-what if kasi pag nagmahal ako, binibigay ko ng buong buo. Ayun. Mic drop. Okay. Yes to the rest. Si Dennis, ano yung sagot mo for that? Kasi this is for all of them. Kailangan sa buhay pag-ibig, masyado seryoso na tayo kung buhay pag-ibig. Siguro, hirap kasi pag may what if ka, parang may pagsisisi sa buhay na hindi mo nagawa, di ba? Ako siguro hindi masyado mo-relate, kaya siguro ang what if ko ay, what if kung naging bading ako sa totoong buhay? Siguro, masaya siguro nun, di ba? Hindi ko siguro bakalan dami, siguro boyfriends. Yun yung second part. Magkaka-part 2 pala. Ano po kayong husband lover? Mga TikTok kasi niya eh. Yan ang nag-iisip.
TikTok account. Yung mga head writer po natin. Kami pag-ibig na what if, diba? O, diba? Ba talaga? Okay, and sorry,